intindihin nyo na lang, kasi may tama na lang sa utak eh. Tapos pag naglalaro yan, nanahimik lang yan, alam mo na there's something wrong, di ba? Tapos pag pag may kakaiba sa paghinga niya, alam mo na may sakit siya o magkakasakit siya. May iba yung tono ng boses niya, iba yung tunog ng boses niya, iba siya masalita ngayon, di ba? Ganun tayo mga ina eh. So gusto nating lahat maging stay at home mom. I know that. Pero hindi lahat may ganung pagkakataon. So grab yours. Ayun nga sa mga mom, kasi stay at home at saka working mom. Kasi you know, when you become a stay at home mom, you will forever wish na you're getting money or you're earning money or because you want money. You want work. Syempre kasi being a stay at home mom, grabe. Get it, bebe. Marami tayong pagkain dito. Kumaka dito. Oh, bye. Hi. Wow, kapansin. When you become a mom, you will always be torn between becoming a stay-at-home mom or a working mom. It depends on the needs, of course. Pero, not everyone has the capability. Hindi. Paano ba yun? Yung choices. Oh, not everyone has the choices to choose. So, I don't judge moms. I never. Especially when I became a mom. I realized to never ever judge a mom. Whether she did bad, worse, or or good or better, whatever. But I will never judge a mom. Nagsisisi nga ako eh. A little bit. Because, you know, I'm about to cry. Wow. Wish I'd mas naiinintindi ko pa yung mom ko. I wish baka pwedeng i-wish ko na rin na mas maaga na lang ako naging mom para mas naiintindihan ko siya agad. But you know, sabi nga nila, you'll never understand someone unless ma-wear mo yung shoes niya, diba? Ma-step mo yung niya, yung walk na dinadaanan niya, yung path na dinadaanan niya. So, medyo nahuli lang yung pagkakaanak ko, pero yung pagiging mabuting anak, well, 50-50. Pero yung sa pagiging ina, na kung paano siya naging ina sa akin, or kung, diba, I hope na mas na-realize ko yun na mas maaga. Pero later ko na siya na-realize, so I don't have enough time na to spend with my mom. Tapos, no more crying It's okay to cry. It's part of grieving, part of life. You know, sabi nga nila, when you can cry, mas you're stronger daw. Pero asa na ba tayo? Ayun nga sa mga mom, kasi stay at home at saka working mom. Kasi you know, when you become a stay at home mom, you will forever wish na you're getting money or you're earning money or because you want money. You want work. Syempre kasi being a stay at home mom, grabe. Get it, bebe. Marami tayong pagkain dito. Kumaka dito. Oh, bye. Yun nga. Ano ba? Parang lagi mong gusto mag-work kasi nga pag stay at home mom ka, it's 2.5 yung work mo. Parang you know, para ka nag-work ng 2 kahating work. Ibig sabihin, you're working too much, more than working outside home. Ganon na maging stay at home mom. Kaya minsan gugustuhin mo na lang din mag-work, not just to earn money, para lang din magkaroon ka ng konting rest sa pagiging mom. I'm not judging stay at home mama. I'm a stay at home mom. Ikaw gusto niya ito. And then when you become a working mom, which I was. Hi baby. Well, I don't have script ha. Baka sabihin nyo, meron akong binabasa or something para minemorize ko yung mga sasabihin ko. Everything is on time, live. Hindi siya live, pero pinag-isipan ko siya, pero more on, galing siya sa puso ko or sa experiences ko, ganon. I was once, a working mom. Ganito, my first baby, kasi, I was working, tapos, nabuntis ako, diba? Tapos, so, I can't stop working agad-agad. What? Happy birthday. Okay. Tapos, hindi ko siya pwede may give up agad-agad. So, well, hindi naman siya full-time work. Kasi, paano ba? Sa tindahan ni ate. Pero, yung time niya kasi, panggabi. So, 5 p.m. to
pwedeng 2 a.m. ganon, or ano, parang umabot pa ako ng 4 a.m. ganon. So, sobrang ano siya, alam mo yun, hindi ko mapapaliguan yung anak ko, hindi ko siya kasama tulog. Wala ako sa although baby pa siya noon wait, kasi hindi pagkapanganak ko. Pagkapanganak ko kasi, niyup-yup ko muna yung anak ko up to 6 months, and then 6, so nag-stop ako syempre, mga anak ka, kailangan mo mag-stop, tapos hanggang pagkapanganak mo, dumedede pa sa'yo until 6 months. Tapos yun, from 6 months ako nag-work, so until 1 year old siya, ganun. Parang ganun. I don't remember exactly, pero parang ganun. Tapos, ayun nga, alam mo yung gusto mo siya kasama tulog, kasi nag-start na siya magsalita, kumain, ganun. So, gusto mong, alam mo yun, I wanna be with her in every journey, parang ganun Pero syempre, there are times na kailangan mo kumita ng pera, di ba? Tapos, syempre, gusto mo makatulong sa asawa mo. Tapos, gusto mo rin naman kasama yung anak mo. Pero gusto mo rin kumita. Pero hindi mo kaya work at home kasi wala kang mga access, ganun. Tsaka mahirap kasi wala ka sa sarili mong bansa, di ba? Basta, madaming Tsaka yung na-offer sa akin yung time na yun yung work from my ate. Tapos, yun, ang ganda ng kita doon, as in, ang ganda. Pero I had to give it up kasi I chose my baby. Tapos, ayun. Ay, mali ako sa time. Hindi pala siya up to 1 year old nun. Parang 1.5 to 2 years old pala siya nun. O, basta ganon. Intindihin nyo na lang kasi may tama na niya sa utak Tapos, ayun. Yun na nga. Kaya, naiintindihan ko talaga yung mga working mom kasi, alam mo yun, gusto mo, nandiyan ka sa every step of the way ng anak mo, every journey, every first step, tsaka lahat, as in lahat talaga nakikita mo. Lalo na sa panahon ngayon, Diyos ko, news, grabe. Bata, nirape ng tatay. Siyempre, hindi ko naman pag-iisipan na nirape ng asawa ko yung anak ko, diba? Siyempre, hindi naman lahat gano'n. Pero, alam mo yung halimbawa, bata, nalaglag sa third floor, ng bintana, mga gano'n. Kaya, nakakatakot. Siyempre, kahit sabihin mong, asawa mo yung nagbabantay sa anak mo, ibang magbantay ang ina, alam niyo yan, ibang magbantay ang ina, ang 24 hours na pagbantay ng ina, iba, kahit natutulog yan, maramdaman lang yan, tumalikod yung anak ko, dumapa yung anak niyan, magigising yan, diba, iba tayo, sorry sorry sa pagiging bias, pero gano'n ang ina, diba, pag naglalaro yan, nanahimik lang yan, alam mo na, there's something wrong, diba, tapos pag may kakaiba sa paghinga niya, alam mo na may sakit siya o magkakasakit siya, iba yung tono ng boses niya, iba yung tunog ng boses niya, iba siya masalita ngayon, diba, ganun tayo mga ina so, gusto nating lahat maging stay at home mom. I know that. Pero hindi lahat may ganong pagkakataon. So grab yours. Tapos, pag stay at home ka naman, syempre, alam mo yun, gugustuhin mo naman kumita, gugustuhin mo naman ng konting time o pahinga ka sa anak mo, ganon. Diba? Kasi minsan sobrang stressful din talaga maging stay at home mom. Sobrang stressful din maging working mom. Kasi pag nasa work ka, gusto mo sa tabi ng anak mo, tapos pag nasa tabi ka ng anak mo, gusto mo mag-work, diba? Sobra, nakakalito talaga yun. Pero, masasabi ko lang, kung ano man yung mapili natin, syempre iba-iba tayo ng needs Iba-iba din tayo ng ng alam mo yun, responsibilidad, iba-iba din tayo ng choices sa buhay, iba-iba din tayo ng paano ba? Parang maswerte yung mga taong hindi na kailangan mapilitan mag-work, lalo na yung mga gusto mag-stay at home. Maswerte naman din yung mga stay at home. Ano masabi ko? Maswerte din naman yung mga may work. Kasi may mga stay-at-home mom na gustong-gusto nila magka-work kasi gustong-gusto nila ng pera kasi wala talaga sila ng pera. Pero maswerte din yung stay-at-home ka na tapos may pera ka pa. Kasi syempre na makakatanggap ka sa asawa mo o kaya meron kang investment na na hindi mo na kailangan ng effort time, ganun. Basta na lang pumapasok sa'yo yung pera, stocks ba yan or whatever ba yan, bitcoin ba yan, okay, basta ganun, diba? So, ayun ang maganda. Kaya sa mga mag-aanak siguro, kailangan talaga pag-isipan. Sa naunang panahon, anak lang ng anak ng marami. Tapos, syempre kasi iniisip nila, yaman sila ahon sila sa buhay pag marami silang anak. Kahit isa lang sa mga anak nila ay maswerte o kaya maging breadwinner, ganun. Pero, tanggalin na natin yung ganun. Hindi anak natin ang kailangan maging breadwinner. Tayo bilang magulang ang maging breadwinner para sa mga anak natin. Kasi tayo ang bumuo sa kanila. Okay? So, hello guys, come on guys, it's 2025. So, yun nga. Kaya maganda talaga na tayong mga magulang, meron tayong ipon, meron tayong work, meron tayong income, meron tayong investment, meron tayong pinagkukuhanan ng pera, or meron tayong maaasahang asawa bago tayo mag-anak. In case na bumagsak man yung asawa natin, masasalo natin, or in case na mangailangan man tayo na hindi tayo makahingi sa asawa natin, may mabubunot tayo. Okay? Kaya bago tayo mag-anak. Mag-asawa, madali lang yan. Sarili mo lang naman itindihin mo, magtipid ka, okay lang. Pero pag nagka-anak ka, hello, hindi usong pagtitipid pag may anak ka. Pag nagutom yung anak mo, sabihin mo, nak, wag mo na ngayon, tipid tayo. No, you can say that. Hindi ka maintindihan ng anak mo. Okay? Pag may gusto bang laruan ang anak mo, sabihin mo, nak, that's not needs. Once lang yan, stop that. Hindi mo pwede sabihin yon. Kaya naman, ganun, mag-isip na lang tayo bago tayo mag-anak. Tapos, para, if you want to work, meron kang work na papasukan. Okay? Yung mabilis ka makakapasok.
Tapos, kung gusto mo naman din, tapos yung hindi na kailangan gahol sa, may kailangan kang targetin pera, pabayad ng gato, bills, tapos, skincare, ganun. Yung lang, parang may dagdag income ka lang. O, para yung oras mo hindi na 24 hours sa mga anak mo. Pero kung gusto mo naman din mag-stay at home, ma'am, pwede naman din. Kasi may ipon ka naman din, di ba? Kailangan ganun yung thinking mo bago ka mag-anak. So, mag-isip-isip ka bago ka mag-anak, okay? Yun lang. Sana naman, may natutunan ka. Kahit ako, hindi ko rin naiintindihan mga pinagsasabi ko. Pero, kwento ko lang, hindi isang beses, maraming beses. 3 years na yung panganay ko, tapos 1 year old yung bunso ko. Pero alam nyo ba, na in 3 years, may mga time na sinasabi ko sa asawa, gusto ko magtrabaho. Tapos sasabihin niya, hindi magtrabaho ka, ako magbabantay. O, di ba, nakasupport. Minsan naman, o-offeran niya ako, may binibigay ganitong trabaho, gusto mo? Tapos minsan tatanungin ko siya, kailangan na ba? Dapat na ba? Pwede ba wag muna? Pag sinabi kong kailangan na ba, sabi hindi naman kailangan, kung gusto mo lang, para malibang ka. Kasi nagkaroon kasi ako ng postpartum depression, tapos ang tindi na nasaktan ko sarili ko, ganun. Huwag niyo na alamin yun, mga chismosa, charot. Tapos, ang ingay, nasa na naman kasi, kung mga motor-motor, so sorry na ulit. Tapos, pag sinabi kong, pwede wag muna, pwede ba, kapag kailangan naman, 100% naman ako magtrabaho eh. Ganun ako magtrabaho dahil, kaya ako nakakaipon eh. Sorry na ulit. Tapos, sasabihin niya na, na, pag sinabi kong, pwede wag muna, okay siya, sabihin niya, ikaw kung gusto mo, sabihin mo lang pag gusto mo na, ganun siya ka-supportive sa akin. Pero may balak naman ako mag-work, as in ngayon nga, medyo na-stress ako eh, kasi parang nagparamdam ako lang, gusto kumita ng pera, pero ayoko iban yung mga bata, parang ganun, nagkakaroon ako ng ganun. Pero, may ipon naman ako, pero parang gusto ko lang ng yung may pumapasok na pera sa akin. Alam mo yung tao, ganyan, di ba? Walang kakontentuhan, ang tawag dito, hayok sa pera, charot. Hayok sa pera, lalim. Pero yun nga, syempre, di ba, minsan may mga gusto din tayo, tapos ayaw natin ihingi, ganun. Ako talaga hindi kasi ako uri ng tao na mahilig manghingi tsaka mangutang eh. Yun lang masasabi ko, wala akong utang kahit kanino. Sige, mag-comment ang inutangan ko dyan ha. Pakisabi, babayaran ko times 5. Hindi talaga ako marunong mangutang. Ayoko mangutang. At ayoko magpautang. Sinasabi ko na sa inyong lahat. Wala kayong uutangin. Charot. Pero yun nga. Ba't napunta doon? Kasi nga work is money. Money is inuutang. Yun lang. Sana may natutunan kayo. Gusto ko lang i-share yung part na yun. Kasi minsan kasi, alam mo yun, na nalilito tayo eh sa gusto kong magtrabaho, pero gusto ko sa loob ng bahay lang. Gusto ko bantayan yung mga anak ko, pero kailangan kumita ng pera. Kaya sa mga wala pang anak, siyempre, pag-isipan nyo. Pero sa mga may anak na, siyempre, we don't have a choice. So, ang kailangan lang natin gawin yung kailangan natin gawin. Magpakananay habang kailangan kumita ng pera, di ba? Pero kung may choice tayo na wag mo na magtrabaho, syempre piliin natin yung maging stay-at-home mom. Kahit sobrang stressful siya, kahit hanggang 3 years or 5 years lang, pilitin natin yun. Diba? Pero syempre, iba-iba tayo ng pangangailangan. Minsan kailangan talaga ng pera. Wala namang ibang kikilos sila sa mga single mom. Ikaw lang naman, wala kami maasahan. Diba? Parang ganun. Kaya, let's support every mom. Wag tayong mag-judge, wag tayong sa the way we look at a mom, literal na pag natingin tayo sa nanay, ramdam yan ng mga ina kung paano siya tignan ng mga tao sa paligid niya. Kaya medyo praning na talaga mga ina, pero huwag tayo mapanghusgan. Nagtatrabaho siya, iniwan niya anak niya kung kanino, ganun. O kaya naman, ano ba yan? Hindi siya nagtatrabaho, dyan lang siya sa loob ng bahay, palamunin. Ganun, no, please stop that. Every choices na ginagawa natin, mahirap yan. Respect that.